At dahil dyan ay mayroon pong tatlong, okay, person of interest dahil nga yung salaysay nila ay hindi nagtugma. At dahil sa salaysay nila mga kaloys, ay nahalata tuloy itong DILG Secretary na si John Vic Rimulya ay gumagawa ng script para i-cover up itong mga huling nakakita dito kay Rene at gawing fall guy itong si Coach Tab. Yan po ang ating analysis na i-share ko sa inyo mga kaloys at comment lang kayo dyan kung kayo po ay nandito. You have to remember mga kaloys na sa tatlo na persons of interest, dalawa po sa kanila ay napagitnaan itong si Rene Batebonia bago nagkaroon ng third wave. At yung isa naman ay nagsabi na siya yung huling nakakita kay Rene. Diba? Pero yun ang mga kaloys, nabuking din natin ang kanyang kasinungalingan. Okay? Buti na lang mayroon tayong dalawang video na interview. Okay, interview ng dalawa, interview ng tatlo. Pinipilit nating itugma. Kasi nga hindi mo make sense. Sabi ko nga sa inyo mga kaloys, kung gumagawa sila ng script tapos ang dami nilang character, ang dami nilang involved dun sa script, the probability is 99.9 na mabuking talaga. Okay? Sila sa kanilang kasinungalingan. Diba? Tapos ngayon, pabiktima sila. Right? So, yun ang mga kaloys. Yung sinasabi ngayon ni John Vic Rimulya para itong si Coach Tab, okay? Parang naging fall guy mga kaloys. Bakit mga kaloys? Sa ating analysis, base na rin sa statement ni Coach Tab. Okay? Base na rin sa statement nitong tatlo, di ba? Na parang ang dating kasi mga kaloys ay ano talaga, mayroong tinatago itong mga players. Okay? Kung tinimbang ko mga kaloys yung statement ni Coach Tab, di ba? Siya talaga matatamaan. Bakit hindi niya napigilan? Okay? Itong mga players. So sa kanya talaga tuturo lahat kahit alam siguro niya na may ginawa silang kababalaghan. Okay? Bakit tayo magdududa mga kaloys? Unang-una, hindi nila ma-justify bakit yung isang marunong lumangoy, okay, na sumigaw ng tulong ay nalunod. Samantalang itong hindi marunong lumangoy, nasagip. 'Di ba? Kasi yung mga witness bigla na lang nawala si Rene Batebonia. Alam mo mga kaloys, nung binalikan ko talaga yung dalawang interview, okay? Ay talagang mukha talagang may script mga kaloys. Na yung sinasabi ni Ian at sinasabi ni Kiefer ay pareho. Okay? Yung sinasabi rin ni Sam at yung team captain nila, okay? Na isang Bisaya din sana. Pero, Diyos ko po, hindi nagtutugma yung sinasabi nila. Sabi ko nga, bakit ganun ang mga players? Bakit kung aksidente yan, madali lang man yan i-accept ng taong bayan, di ba? Ng parents, kung ma-explain nila thoroughly na nagbe-make sense. Pero kung iba-iba ang sinasabi nila, and it took them a week to say something about what happened, ay talaga magdududa ang bayan. Tapos ngayon, biniblame nyo ang taong bayan kung maraming iniisip. Diba? So nagdududa na involved talaga ang players nito. Mawawala talaga ang career nila kung malalaman kung anong pinagagawa nila. Imagine mga kaloys, first time natin malaman na may ganito pala. Diba? Sa basketball lang yan ha. Akala natin yun sa mga prot din sa school ay may ganun. Ayun parang ang ating analysis ay pumupunta doon eh. Dahil hindi nga nagtutugma eh. 'Di ba? At hindi to galing sa fake news, galing mismo ito sa kanilang sinasabi. 'Di ba ano ginagawa nilang bobo ang taong bayan? Isipin niyo mga kalos kung ikaw yung ina nitong si Rene na pobre. Dahil pobre nga, ginagano na lang. Ganun ba ang gustong ituro nitong school na ito? 'Di ba? Na parang nakakadismaya mga kalos na ang dami kong kaibigan nangging pare dyan sa school na yan, di ba? Men and women for others, yun yung tinuturo sa mga Atenista eh. Tapos this time, di ba, mga kalusot lang sila. This time, hindi nyo pinapaganang utak nyo, Atenista kayo. Di ba? Na nagsisinungaling sila, hindi na nagtutugma. Right? Nakakalungkot na nagturo ako ng 2 years dyan sa Ateneo de Manila University ng engineering. Di ba? Pero bakit ganun sila sa mga pobre? Right? Babayaran na lang, parang ganun?
Ganun na lang ba ang buhay?